Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, ang pag-ibig daw parang pag-akyat ng bundok. May 4 na bahagi bago mo masabi na siya na yung taong para sa'yo. Katumbas yon ng 4 na bahagi bago mo maabot ang tuktok. May paghahanda, may mga pagsubok at pagod. Hindi rin kailangang magmadali at sa huli, may gantimpala dahil sa iyong pagtsatsaga. Sa kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay isang kwento kung paano nga ba binago ng bundok ang buhay ng 2 tao na totoo kung magmahal. Sina Daryl at Jean na unang nagkakilala sa isang nakahahalinang bundok sa Benguet. Jean! Ano? Game ka na ba sa susunod nating aakiting bundok? May alam na ako kung saan ang next. Pag-iisipan ko pa, Roma, ha? Alam mo naman, hindi ko basta-basta may iwan tong trabaho ko. Ayun na nga eh. Puro ka na ulit trabaho. Ang tagal na nung last na nag-hiking tayo. Akit naman ulit tayo ng bundok matapos ang taon. O sige, pwede naman. Saan ba yan? Ito, may nakita ako. May nag-recommend lang sa akin itong Banaag Outdoors. Ano yun? Basta, DIY hiking body raw siya. Tapos, open for joiners. Ano, Jika? Saan naman tayo aakyat? Ay ito, wait. Kibungan Cross Country. Sa Benguet. Sige. Try kong mag-leave sa work. Ilang araw ba? 3 days and 2 nights. Di ba masyadong matagal? Ano ka ba? Ang nakalagay dito sa itinerary, 3 days talaga inaakyat yung bundok kasi may part pa ng Ilocos Sur at ng La Union. Di kaya nakakapagod yan? Eh malamang nakakapagod. Eh ganun naman talaga 'di ba? Sige na nga. O malay mo, may mga puging lalaki doon. Eh di paldo na naman tayo. Sira. Siyempre hindi naman poging lalaking dahilan kung bakit ako sasama dyan sa kibungan. Eh malay mo nga lang. Basta, inner peace ang kailangan ko. O sige, send ko na lang mamaya sa'yo yung details ha. Mag-a-add to cart muna ako ng mga outfit ko. Sige na, sige na. Magtatrabaho na muna ako. Ay, ang tagal naman ni Jean. Kanina pa ako dito sa pick-up point. Tapos mamaya, sasabihin niya may nakalimutan pa yan siya. Roma! Ay, sa wakas, dumating rin siya. Bakit ba ang tagal mo, Jean? Alam mo namang traffic sa dinadaanan ko. Kanina ka pa ba? Eh, mga 30 minutes. Eh, wala kasi akong makausap. Hindi ko alam kung sino mga kasama natin. Nandito na rin kaya sila? Ay, hindi ko alam. Pero sabi dun sa group chat, 3 raw tayo rito eh. Excuse madam. Hello po. Sa Kibungan Cross Country din po ba kayo? Anong madam ka dyan? Feeling close ka ha? Ay, sungit naman. Nagtatanong lang. Anong sabi mo? Nagtatanong lang po kung saan ang Kibungan, kung sa Kibungan din po kayo. Eh oo, bakit? Doon ka rin ba? Yes po. Yun po yung van na sasakyan natin. Eh Jean, tara na nga. Nandito na pala yung van na sasakyan natin eh. Ako nga po pala si Daryl. Nice to meet you po. Excuse me nga, dadaan kami ng kaibigan ko. Grabe naman. Ang sungit talaga ng dalawang yun.
Ano Daryl, may naispatan ka na ba? Anong naspatan ka dyan? Sira ka talaga. Naku, kilala kita. Bakit ba kasi ang bilis mo maglakad? Alam mo naman na gusto ko lagi nasa unahan lang ako. Paano yun? May maganda dun sa mid-team. Hindi mo ba nakita? Sino dun? Wala naman akong nakita. Jin daw ang pangalan. Paano mo nalaman? Tinanong ko kanina. Nakakwentuhan ko ng kaunti. Alam mo, ikaw talaga ang matinig sa ganyan. Uy, di no. Kunwari ka pa. Siguro nga bago matapos tong hike natin, pinopormahan mo na eh. Hindi no. Nakipagkaibigan lang yung tao. Yun ata yung magjowang tomboy eh. Ha? Yung dalawang babae kanina na nandun sa pick-up location. Siya ba yung sinasabi mo? Oo ata. Bakit? Feeling ko magjowa silang dalawa. Sa ganun nilang parehas na yun, magjowa? Oo, sobrang close kaya nila. Alam mo, judgmental ka. Di ba pwedeng magkaibigan lang sila? Basta, yun ang feeling ko. Hoy! Jean! Jean! Pumunta ka rito. Bakit? Nagugutom na ako eh. Malayo pa ba? Hindi ko nga rin alam. Mukhang gagabihin tayo nito ah. Uy, teka. Alam mo, kanina ko pa napapansin na parang mayat-maya ang tingin sa'yo niyang lalaking yan. Yung pick-up location? Yung Daryl ang pangalan? Alin dun? Sinungitan mo? Oo! Weh, totoo ba? Alam mo, feeling ko may gusto yan sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Pangalang araw pa lang natin magkakasama na umakyat. Imposible naman na may magkakagusto na agad. Eh, malay mo naman. Excuse me, miss. May dumi ka sa buhok. Ha? Sabi ko, may dumi ka sa buhok. Wala naman ah. Roma, meron ba? Teka lang. Hindi ko makita. Akin na, aalisin ko. Ayan, wala na. Ano ba yan? Salamat. Una na ako sa inyo ah. Kita-kits na lang. Naku, sinasabi ko talaga eh. Papansin yarn. Ewan ko ba? May dumi raw ako sa buhok. Parang wala naman. Sus, para-paraan yan. Pero in fairness, pogi siya. Bagay kayo, Jean. Aminin mo, bagay kayo. Alam mo, ituloy na natin tong paglakad natin kasi maggagabi na. Ay, pagod na talaga ako. Another day passes by. Ako nga po si Daryl at matagal-tagal na rin ako sa grupo naming Banaag Outdoors. Pero sa dami na ng mga bundok na naakyat ko, ang pagkakataong iyon sa Kibungan ang hindi ko malilimutan. Doon ko kasi nakilala si Jean. Aaminin ko na nagandahan ako ng sobra sa kanya una pa lang naming pagkikita. Pero dahil wala naman kami masyadong interaction nung umaakyat kami, okay na ako sa pasuliyap-suliyap sa kanya. Yung sinabi ko na may dumi siya sa buhok, hindi totoo yon. Wala talaga siyang dumi sa buhok. Gusto ko lang talagang magpapansin sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako masyadong makaporma noon kay Jean eh. Hindi ko kasi alam kung jowa niya ba yung kasama niyang babae rin o magkaibigan lang talaga sila. O pwede rin ang jowa niya ay si Adi, yung tropa ko, nakasama ko sa lead team. Kasi masyado silang close. Brigada Love Lines! Nagpatuloy sa ikatlong araw noon ang aming Kibungan Adventure. At noon, bago pa matapos ang araw, sumimple ulit ako ng pagpapapansin kay Jean. Pare, ako na rito. Ako nang aalalay sa mga babae nating kasama. Baka kasi madulas pa sila rito sa ilog. Jesus, sabi mo na gusto mo nang hawakan ng kamay ng Jean. Hindi no. O sige na, Jean. Ikaw nang mauna. Dahan-dahan ha. Ma'am Jean, aalalayan ko na po kayo. Medyo madulas lang po sa part na to. Hindi na. Kaya ko naman. Ma'am, hindi niyo po kabisado to. Baka magkamali kayo ng matuntungan. Akin na po ang kamay niyo, tapos kumapit kayo rito. Okay. Walang anuman po. Teka lang naman ha, yung kamay ko. Hawak mo pa. Nakatawid na ako oh. Ay, sorry po. Grabe naman kasungit.
Grabe, ang sakit na talaga ng pako. Pwede bang tumigil muna saglit? Roma, maano ka na, susunod na lang ako. Kailangan ko lang talaga ipahinga tong pako. Ang sakit na eh. Uy, sige na, Jean. Hintayin na lang kita dun, ha? Hay, malayo pa ba? Medyo malayo pa po, ma'am. Ay nako, may asungot na naman over sa pagpapansin. Mauna ka na nga. Teka lang, may masakit ba sa'yo? Wala. Wala raw, mukhang iiyak ka na eh. Itong pako, hindi na ata kaya. Tingnan ko nga. Huwag na, kaya ko naman. Kailangan ko lang ng konting pahinga. Sus, sure ka? Kaya mo pa? Oo nga, bakit bang kulit mo? Sungit naman. Masakit ang paa mo, di ba? Deserve. Pangit ugali. Brigada Love Lines! Ako naman po si Jean at para sa akin, hindi ko rin makakalimutan ang kibungan. Natapos ang 3-day hike namin at masaya ako na may bago akong kaibigan na nakilala. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pagiging close namin ni Daryl pagkatapos ng pag-akyat namin ng bundok. Pagka-uwi ko kasi ay kinagabihan lang, nag-reply na agad siya sa story ko. At ang sabi niya, ang lakas ko raw. Alam kong nagpapapansin na naman siya noon sa akin kaya para naman hindi ako masabihan na masungit, nireplyan ko na lang siya at sinabi ko na mas malakas siya kasi siya yung nasa lead team namin. Tamang reply lang ako noon, Brigada Love Lines. Pero itong si Daryl, halatang halata na pumipili talaga na magkaroon kami ng mapapag-usapan. Doon ko nalaman na isa pala siyang bartender barista. At agad-agad kinabukasan, pinuntahan niya ako agad sa opisina ko para raw ipatikim sa akin yung mga drinks na siya mismo ang gumagawa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dadalhan kita nitong drinks na ako mismo ang gumawa. Masarap yan. Sana magustuhan mo. Bakit ba? Sobra ka sa pag-aabala. Ano pa meron? Wala lang. Masaya lang ako na magkaroon ng kaibigan dahil sa pag-akyat ng bundok. Teka, may gagawin ka pa ba? Nasa work nga ako, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry. Paano ba? Kita-kits na lang. Bye. Teka, bakit ka nagmano sa akin? Sige na. Babay na. Message na lang kita mamaya. Weird nun ah. Ako ba akong matanda para magmano siya sa akin? Nagpakatotoo lang ako. Oo, nasusungitan ako kay Jean pero alam ko rin agad sa sarili ko na may nabubuo na akong feelings para sa kanya. Kaya nga ganun kabilis eh. Mula sa bundok, biglang nagkaroon kaming dalawa ng sarili naming mundo. Matapos nga po ang serye ng pagchat naming dalawa ni Jean, ay naglakas loob ako na ayain siya ng isang romantic date. At pumayag naman siya. Gusto ko lang sanang ipakita sa kanya noon na seryoso ang nararamdaman ko para sa kanya. Ikaw ha? Masyado kang mabilis ha? Talagang inaya mo agad ako mag-date. Simpleng date lang naman to. Ano, ayos ba? Sakto lang. Di ko nga alam na romantic ka pala. Di halata. Hindi naman talaga eh. Pero ang ganda rito ha. Ikaw ba? Bakit ka pumayag na sumama sa akin ngayon kahit kakakilala pa lang natin? Ewan ko. Di ko rin alam. Siguro dahil nakita ko sa'yo na mabait ka. Mabait ka naman, di ba? Oo naman. Ikaw lang naman tong masungit sa akin eh. Uy, di naman ako masungit. Di pa lang talaga tayo close nung umakyat tayo ng bundok, kaya sinasabi mo na masungit ako. Pero seryoso ako, Jean ha. Seryoso tong pag-aya ko sa'yo na mag-date tayo. Jean, simula nung magkita tayo sa Kibungan, alam kong magiging interesado ako sa'yo. Para lang malaman mo, single ako. Wala akong girlfriend at siguro kaya wala. Kasi natagpuan ko na yung babae para sa akin. Jean, gusto kita. Wala akong pakialam kung mabilis pero totoo tong nararamdaman ko.
Gusto talaga kita. Totoo ba talaga yan, Daryl? Oo. Gusto kita at gusto kitang ligawan. Kaya sana bigyan mo ko ng chance. Patutunayan ko sa'yo na totoo tong nararamdaman ko. Sa totoo lang, Daryl, hindi pa ako gaanong kasigurado ngayon sa nararamdaman ko. Pero sa palagay ko, wala namang masama kung bibigyan kita ng chance. So, ano? Pumapayag ka ba na ligawan kita? Oo. Thank you, Jean. Di tulad ng ulap na kusang lumilisan, di tulad ng alon sa may dalampasigan. Ang pag-ibig ko'y di panandalian, di panandalian. Walang pagtutuda dito silakbot, tulad ng sulong saglit lang ay maglalaho. Oh, oh, ikaw ay sino sa tuktok ng bundok, ika'y kalungan sa lahat ng gulo. Masukal man ang landas, di man tiyak ang wakas, ay lalakbayin para lang samyuin ang simoy mo. Brigada Love Lines! Sobrang saya ko po nang payagan na ako ni Jean na ligawan siya. Simula noon ay kasama na siya sa mga plano ko sa buhay. Sa bawat gagawin ko at sa lahat-lahat, seryoso ako. Siguro nga tadhana na rin ang kumilos para palagi na kaming magkasama. Nagkataon kasi na kailangan naming dalawa na magkaroon ng tutuluyang bahay na malapit parehas sa trabaho namin. Kaya naman doon ako nagdesisyon na magsama kami ni Jean sa isang bahay kung saan mula sa walang-wala, ngayon nakakausad na. 3 buwan pa lang po, Brigada Love Lines, ang relasyon namin ni Jean ngayon. Maraming nagsasabing masyadong mabilis. Maraming question sa ibang tao, pero para sa amin, alam naming mahal namin ang isa't isa. At walang kahit sinong makakahadlang doon. Hindi ko rin talaga akalain na sa tinagal-tagal na ng pag-akyat ko sa bundok, doon ko pa pala makikilala ang babaeng magpapaintindi sa akin ng totoong kahulugan ng salitang pag-ibig. Ang tanging hiling ko lang po, sana kung gaano katayog at kataas ng mga bundok na amin pong inaakyat ni Jean ng magkasama, sana ganun rin kataas ang maabot ng aming relasyon at ng aming mga pangarap. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po. Brigada yours, Daryl and Jean.